Ngayong araw, magsasampa ng reklamo ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Mans Carpio laban sa ilang opisyal ng gobyerno at ilang miyembro ng House Justice Committee dahil sa umano'y illegal na pagsasapubliko ng bank records silang mag-asawa sa hearing sa Kamara. Kaugnay niya mga panayam natin ang abogado ni Atty. Carpio, si Atty. Peter Paul Danao. Atty. Danao, magandang umaga po. Magandang umaga, Iga. Pwede malaman sino-sino yung mga sasampahan nyo ng reklamo? Unang-unang mga sasampahan ay si BSP Governor Eli Remolana Jr., AMLAC Executive Director si Ronel Benaventura, ang House Committee on Justice Chairperson si Jerby Luistro, sila Congressman Percival Sendanya, Chel Jokno at Laila de Lima. So naniniwala kayo illegal yung pagsasapublik po ng mga bank records silang mag-asawa? Opo, nasa batas naman po yan ng RA 9160 na namendehan ng RA 11521, no? Opo. Section 8A tsaka Section 14. Andun po yung nakasaad na bawal maglahad in any manner, ibig sabihin kahit anong paraan, ang AMLAC ng mga supposedly mga nakalap niyang mga bank transaction records, no? Opo. Okay, sabi po nila Representative Laila de Lima at Percy Sendanya, walang nilabag na batas ang Justice Committee dahil bahagi raw po ito ng impeachment proceedings. Exempted ho yata pag impeachment proceedings, attorney. Kung babasahin naman natin yung batas, RA 9160 tsaka RA 11521, wala naman pong exception doon, no? Batas yan na pinasa mismo ng Kongreso, Senador at House, di ba? So sa mismong batas, kung wala namang exception, so hindi po pwede. Kasi absolute po ang prohibition in any manner, sabi doon. So walang exception, walang absolute prohibition, hindi pwedeng ipakalat. In fact, sa batas mismo, Section 14, pati media hindi pwedeng mag-ulat ng mga bank transaction reports. So nandun po yung Section 14. So basahin lang po natin yung batas, malinaw naman po doon. Okay. Ito naman sinasabi namin. Opo. Sabi po ni Representative de Lima, yung suspicious transactions, yun lang daw po yung pinasampina nila at hindi naman yung mismong bank accounts. Reaction po, attorney? Mismo sa batas, sabi, any transaction reports na ng AMLAC, i-quote ko lang po, Section 8A, Opo. The AMLC and its Secretariat shall securely protect information received or processed and shall not reveal in any manner any information. Diba? So malinaw naman yun. Ang AMLAC, kung ano man ang informasyon na nakuha niya mula sa mga bangko, hindi niya pwedeng ilabas. Diba? Meron namang ibang paraan na legal. Diba? Hindi porket meron kang akusasyon, pero ng illegal. Hindi naman po pwede yun. Okay. Atty. Danao, kino-question nyo yung pagpapalabas. Pero kinukumpirma nyo ba yung 6 na bilyon na suspicious transaction daw po, sabi ng AMLAC? Well, unang-una, no, yung sinasabi mo transaction na yan, hindi naman nabigyan ng si Atty. Carpio ng kopya ng report ng AMLAC at hindi naman siya nabigyan ng report mula sa bangko. Opo. Pero sa mga pag-uusap naman namin ni Atty. Carpio, dinideny niya na meron siyang 6 billion o 3 billion ba yun na sinasabi ng AMLAC. So dininay po niya na may ganun silang pera ni Vice Presidente sa bangko? Opo, yun yung based sa mga pag-usap namin, wala naman si Atty. Carpio ng ganung kalaking pera na 6 billion o 3 billion ba yun. Opo. Meron ba kayong plano, Atty. Danao, na magpunta sa Miyerkules sa impeachment proceeding para linawin po ito? Una-una, si Atty. Carpio naman ay isang pribadong individual, hindi naman siya pa politiko. Okay. So nadadami lang siya dito na sa impeachment. Okay. So hindi po siguro tama na mag-appeal kami sa isang political proceeding, di ba? Okay, maraming salamat, Atty. Peter Paul Danao, abogado ni Atty. Mans Carpio. Ingat po. Thank you, Igan. Thank you. Salamat. Sinisika pa rin namin kunin ang pahayag ng mga planong sampahan ng reklamo ni Atty. Carpio.